kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita, Lunes, March 16, 2026. Sa ating pong headlines, panibagong taas presyo sa petrolyo, asahan na raw ho bukas. Hanggang halos 24 pesos daw po ang taas sa bawat litro ng diesel. Mga residente sa Bogo City sa Cebu, madating tinamaan ng lindol, muling kinamusta ni Pangulong Marcos. Pilipinas na tiling bullying capital. Pagdaas ng kaso daw po nakababahala ayon po sa isang senador. National Unity Party, hindi kontento sa liderato ni House Speaker D. Magbantang sasanib sa minorya. 5,000 pisong ayuda sa sektor transportasyon, tiniyak na hindi raw pupolitikahin. Mayor Isko Moreno nagalok ng kalating milyong pisong pabuya, 48 oras na ultimatum sa sospek sa pumatay sa kanyang security escort na dating pulis sa Maynila itinakda. Higit 43 milyong pisong halaga naman po ng illegal drugs na sabat ng NBI sa NAIA. Pagbulusok ng produksyon ng isda, ibinabala sa gitna ng big-time oil price hikes. 1,000 Pilipino na iuwi na raw po sa gitna ng gyera, dyan po sa gitnang silangan. 50 FWs na itawid sa Riyadh mula Kuwait ayon naman sa OWA. Rapido Hataw Balita! Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Romel para sa Fertes, DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Very, very bad news pa rin sa mga motorista. Tataas daw po ng 12 pesos 90 sentimos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang bawat litro ng gasolina. Samantalang nasa 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos ang pagtaas naman sa bawat litro ng diesel. Samantalang sa kerosene po, inaasahan daw po ang 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos sa pagtaas sa bawat litro naman po ng kerosene. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, staggered daw po o utay-utay ulit ang implementasyon ng taas presyo sa petrolyo simula bukas. Ilan sa mga oil company ang magpapatupad ng adjustment sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Noong isang linggo po ay sumipa na ho ng 7 piso hanggang 13 pesos ang bawat litro po ng gasolina. 17 pesos hanggang higit sa 24 pesos naman sa diesel at 32 pesos naman hanggang 38 pesos sa bawat litro ng kerosene. Ipagnay na po ang DOE sa oil companies para matiyak daw po ang tuloy-tuloy na fuel discount, yung pong fuel discount programs para po sa PUV drivers, maging sa sa TNVS drivers, delivery riders, at iba pang motorista sa gitna ng gyera dyan po sa gitnang silangan. Aarangkada na bukas ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda
para sa mga public utility vehicle driver sa Metro Manila na apektado na malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa panayam ng programang 2x2 kay San Juan City Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, sinabi nito na unang bibigyan ang tricycle driver sa syudad at susunod na ang iba pang lugar. Sunod niya ang mga jeepney drivers, taxi drivers, bus driver, at gayon din ang lahat ng Transportation Network Vehicle Service Drivers o TNVS. Maliban sa Metro Manila, bibigyan din ng fuel subsidy ang mga nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagbibigay din ng alkalde prioridad sa Metro Manila, ngunit by coordination na din sa mga lalawigan, ngunit wala pang timeline kung kailan ito ipapamahagi. Nagbabala naman ang pambansang lakas ng kilusang mamalakaya o pamalakaya ng malaking pagbulusok daw po sa produksyon ng isda sa unang quarter ng 2026, lalo po sa municipal level. Ayon po kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, tumaas na po ng 60% ng fuel cost ng bawat municipal fisher folk. Kaya napilitan ng mga itong ibaba sa 4 hanggang 6 na oras kada araw ang pangingisda mula sa dati 8 oras hanggang 10 oras. Sa kanilang pag-aaral, lumobo ng 640 pesos sa bawat araw. Ang gastusin daw po sa petrolyo ng bawat mangingisda na karaniwang kumukonsumo lamang ng 8 hanggang 10 litro ng diesel kada paglalayag. Dahil po dito ay tiyakan niyang maapektuhan ng lokal na supply ng isda at presyohan ito sa pamilihan. Kinundi na naman ng grupo ang nilay usad pagong at insufficient na distribusyon ng fuel subsidy sa mga mangingisda. Panawagan po ng Pamalakaya alisin na ang VAT at excise tax sa petrolyo na dagdag lamang umano sa 15 pesos hanggang 17 pesos sa bawat litro sa presyuhan ng petrolyo. Hindi pa man na ipapatupad ang panibagong oil price hike para ngayong linggo, ay todo higpit na ng sinturon mga jeepney driver. Kwento ng ilang tsuper na bumabiyahe ng EDSA Crossing Pasig at Rizal, ang dating 300 pesos nilang pangkrudo ay umabot na ngayon sa 500 piso. Sa Marcos Highway naman, ang mga biyaheng Marikina hanggang Rizal, sabi nila na ang dating 500 pesos na 10 litro ng krudo ay umabot na lamang sa 6 na litro. Sa kabilang ito ay tinanggi ng mga tsuper na may mga kasama silang naniningil na ng sobra sa pasahe kahit wala pang anunsyo ang LTFRB. Kaso nito ng gilas-sumbong na may mga magpapatong na umano ng singil sa pasahe noong pang nakalipas na linggo. Umabot naman sa 1,000 mga Pilipino ang naiuwi na ho ng pamalang Pilipinas sa gitna po ng gyera ng Amerika, Israel at ng Iran. Ayon po kay Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator PY Kaunan, kabilang daw po dito mga lulan ng 2 chartered flights mula United Arab Emirates at Saudi Arabia, gayon din ang mga kababayan nating itinawid mula Bahrain sa pamamagitan ng land crossing, gayon din sa Al Khobar at Riyadh. Ayon po kay Kaunan, karamihan sa mga naiuwi ng pamalaan ay mga distressed OFWs mula sa mga bahay kalinga ng gobyerno. Tinagdin po ng OWA Administrator na magkakaroon pa ng panibagong chartered flights para masundo ang iba pang nagpapasaklolong kababayan natin sa gitnang silangan. Nasabat ng National Bureau of Investigation na mahigit sa 43 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa ikinasang back-to-back operation sa customs bonded warehouses sa Parañaque City sa pamamagitan ng targeted interdictions ng NBI International Airport Investigation Division sa DHL Express Facility. Nabuking ang mga high-grade stimulants at party drugs na pilalabas na ng mga ordinaryong shipment lamang. Kabilang sa mga nasabat ang 3 abandonadong parcel mula sa Zambia na naglalaman na mahigit 3 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 24.4 million pesos at nakatakdasa ng i-deliver sa Dasmariñas, Cavite. Sa ikalawang operasyon, natuklasan naman ang 2 pang parcel mula sa Germany na naka-address sa isang pamilya sa Pasig City at naglalaman ng 4,000 gramo ng ecstasy. Mamayan, halagang mahigit 5.2 million pesos. Bukod rito, nasabat din ang isa pang shipment mula sa Zambia uli na idineklarang steel roller, ngunit tumambad ang 13.4 million
milyong pesos talaga ng shabu na papunta naman sa General Tria sa Cavite. Rapido, hataw, balita. Sa rapido ho ng mga report, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling kinumusta ang mga residente dyan po sa may Bogo City, Cebu ng dating sinalanta po ng malakas na lindol. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, sinilip ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mag-aaral, guro at pamilya sa Bogo City, Cebu. Binisita ng Pangulo ang Marcelo B. Fernan at Colambato Elementary School kung saan 20 silid-aralan ang napinsala dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre ng nakaraang taon. In-inspection nito ang bagong learning continuity space at isang matibay na modular facility na may solar power at internet connectivity. Nagkaloob rin ang Office of the President ng Starlink Internet Kit at school bags para sa mga batang kinder at grade 1 at 800 pack meals para sa mga dumalo. Inilunsad rin sa paaralan ang Yakap at Tinga Caravan na nagatid ng libreng laboratory test, diagnostic exams, consultation, gamot at reading glasses para sa mga guro, mag-aaral at principal. Sa ilalim ng Yakap, maaari makatanggap ang bawat benepisyaryo na 20,000 halaga ng libre bawat taon. Ayon sa palasyo, nais masiguro ni Pangulong Marcos ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng mga hamon ng kalamidad at kapagbigay ng mas malawak na serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Ito si Net Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagtaas ng kaso ng bullying, ikinabahala. Pilipinas na natiling bullying capital ayon kay Senador Raffy Tulfo. Balita mula sa Senado, RH number 28, paring Raymond Badpas. Paring Robel, Ray, nakakaalarma ang patuloy na pagtaas ng kaso ng bullying sa Pilipinas at hanggang ngayon ay nanatiling bullying capital ng mundo ang ating bansa. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, nakababahala na dahil sa bullying ay umaabot sa kaso ng suicide kahit na may umiiral ng Anti-Bullying Act of 2013. Sa hearing ng Senate Committee on Basic Education na pinamumulan ni Senador Bam Aquino, nagpakita si Senador Raffy ng mga kaso ng bullying sa iba't ibang public high schools mula Ilocos Sur, Metro Manila hanggang Basilan. Sabi ng Senador, ang Pilipinas ay nanatiling bullying capital of the world dahil isa sa 3 Pilipinong mag-aral ay biktima ng bullying araw-araw. Noong 2013 na nakapagtala lamang ng 1,158 na kaso ng bullying, ngunit noong 2018 ay umakyat ito sa 20,000 na kaso. Dahil dito ay humingi si Senador Raffy ng rekomendasyon mula sa mga magulang at ito ang ilan sa kanilang mungkahi. Lahat ng eskwelahan ay dapat may malinaw na patakaran laban sa bullying, mas mahigpit na parusa sa mga school administrators na hindi umaksyon sa mga bullying cases at paglalagay ng CCTV sa mga classrooms. Dapat lahat ng schools ay may klarong anti-bullying policy at dapat minomonitor ng DepEd. Number 2, mas mahigit na parusa sa mga schools na hindi agad umaaksyon sa mga bullying cases. Number 3, CCTV sa bawat classroom at sa mga common areas upang matakot ang mga batang gumawa ng pambubuli sa loob ng classroom at may ebidensya kahit hindi na ito reported na biktima. This will also provide actual and credible proof of what transpired at hindi nababaliktad ang kwento para sa parehong proteksyon ng students at ng guro. Inilahad din ni Ms. Reese Supreme Comia ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2 na ang Pilipinas nga ay siyang bullying capital ng Southeast Asia at ng buong mundo dahil 50% ng mga grade 5 pupils ay biktima ng bullying. Narito si Ms. Reese Supreme Comia ng EDCOM2. Ang Pilipinas po ay tinaguri ang bullying capital of the world. The most recent CPLM 2024 report shows that the Philippines has the highest bullying rate in Southeast Asia, with 50% of our grade 5 students reporting being bullied at least once a month. Furthermore, as you know po, PISA 2022 data shows that our bullying rates are double the OECD average, with 43% of our girls and 53% of our boys reporting being bullied multiple times a month. Nagkakasundo ang mga miyembro ng komite na kailangang kumilos ang pamahalaan upang matugunan ang tumitinding problema
at tapusin na ang bullying sa bansa. Mula sa Senado, ito si RH Frontgate, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you kay Raymond. Samantala, National Unity Party hindi kontento sa liderato ni House Speaker D. Nagbantang sasanib daw sa minorya. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Brett Romel, hindi daw kontento ang National Unity Party sa liderato ni House Speaker Faustino D. III. Ang House Deputy Speaker Ronaldo Puno ngayong congressional recess. Pag-aaralan nila kung dapat na silang kumalas sa majority at sumapi sa minority group. Dismayado si Puno dahil delayed ang release ng budget para sa basic services sa kanilang mga distrito. Reklamo ni Puno, isa sa mga dahilan na ma-delay ay hindi daw na-download ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga proyekto. Ito ay para for later release pa. Nilinaw ni Puno, hindi personal ang puno niya laban kay D, pero hinamon nito ang House Speaker na gawin ang leadership by example. Narito si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Umayag naman kami eh. Ako yung budget ko, kinalahati nila. Ito, ang naiwan dito, mga 20% ang budget na naiwan. Maraming congressmen ganun ang nangyari. So, tinanggap na namin yun. Bumoto kami in favor of the budget. Hindi lang namin hindi inobjekan. Binoto pa namin yun. Tapos, ang malungkot dyan, nung lumabas na yung final version ng budget, yung mga taga-negotiate namin doon sa DBM sa Kwan, bilyon-bilyonan yung mga nilang nakuha. No? So pinasakripisyo kami, pero sila nakinabang naman sila ng mabuti para sa distrito nila dito sa usapan nilang ganito. Para sa amin, siguro dapat may leadership by example eh. Una rito, binatikos ni Puno ang posisyon ng liderato ng Kamara na isulo ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa harap ng maraming mga problemang kinaharap ng bansa. Sa posisyon ng NUP, sinabi ni Puno, susuportahan nila ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa kondisyon na may mga bagong ebidensya. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot naman sa mahigit 600 report laban sa mga gas stations ang tinanggap ng Department of Energy. RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. 646 na report lakay Romel yung natanggap ng Department of Energy laban sa mga gas station sa gitna ng serye ng mega oil price hike. Sa press conference dito sa Taguig City, sinabi ni Undersecretary Wimpy Puentebella na sa pamamagitan ito ng eGov portal na binuksan ng kagawaran at ng Department of Information and Communications Technology. Pinakamarami sa pumasok na report noong March 9 na nasa 344, 100 na po noong March 10, 70 naman noong March 11, 24 noong March 10 o noong March 12 habang 11 naman noong March 13. Ayon kay Puentebella, 4 sa mga reklamo yung naresolba na, 584 yung bukas pa rin at 58 yung sarado na ngayon. Pinaliwanag ng opisyal na sumasalang yung mga report sa validasyon ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau at saka pag-aaralan daw ng kanilang legal team o ng kanilang legal team kung kakasuhan yung mga gas station. Pero may pagkakataon anya yung mga retailer na ipaliwanag yung kanilang mga violation gaya ng kung reasonable ba yung una na nilang ipinatupad na taas presyo. Kung mapatutunayan sa pool ng asunto yung sangkot na gasolinahan at maaari pang kansilahin o bawiin ng Department of Energy yung kanilang Certificate of Compliance. Pakinggan natin. Why are we talking to the Philippine National Police, to the local chief executives, and why are we expanding the assistance of the employees from the electric cooperatives and the National Power Corporation? We want the oil companies and the retail outlets to be assured na maraming titingin at maraming tutulong, because the most important thing is how do we keep the flow of supply all over the country. There are 14,000 plus retail outlets that we want to operate on a normal basis. Ibig sabihin, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you. Salamat, Giselle Ricafort. Samantala, Metro Manila Mayors tiniyak daw po na hindi pupolitikahin ang 5,000 pisong ayuda sa transport sector. Paano? Paanong gagawin? Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Tumapela rin publiko ang Metro Manila Council na tiwalaan sila mga pahagi na ay sector ngayon may krisis sa langis. Ang MMC President of San Juan City Mayor Francis Zamora, kailangan nila kasing tutukan ng mga lokal na kamaran itong distribusyon ng 5,000 pisong cash mula sa national government upang maging maayos ang naturang proseso. Paliwanag ng alkalde, LGU kasi ang may hawak na validated na lista ng mga tricycle driver na unang makatatanggap ng financial aid. Sa Zamora, pahayag ng tanongin ng DZRH kung paano matitiyak na hindi mapolitika itong tulong ng DSWD. Pero agad din ang opisyal sa mga kapwa LGU official na dito ng pagkakataon para makarating ng tama o itong lehitimong tulong sa mga lehitimong nangangailangan. Pakinggan natin si Mayor Zamora. Kung hindi namin tututukan yan, baka mamaya kung sino-sino na lang ilistaho nila ron. No? So, merong involvement ng LGUs to the level of ensuring a smooth and organized distribution ng ayuda. At alam naman natin lahat na ito ay galing sa lokal pamahalaan ng mga listahan, pero ang pondo ay galing sa pamahalang nasyonal. So that is very clear. Hindi naman ho yan inaako ng lokal na pamahalaan na galing yan kay Francis Zamora. Wala naman tayong sinasabi yung gano'n. No? Batay sa datos ng DSWD, 139,000 drivers ng TODA akasadong makakuha ng one-time cash sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sa iwalay na panayam ng DZRH News, kinumpirma ng LTFRB Chairman at Henry Bigor Mendoza II, isusunod na sa truck drivers ang mga jeepney at iba pa pang publiko sa sakyan. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ASEAN Foreign Ministers magtutulungan sa usapin ng energy security at economic resilience sa rehiyon sa panahon ng krisis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ibalita mo yan na number 4, Miss Karen O. Young. Miss K. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, nagkasundo ang mga foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magtulungan upang mas patatagin ang energy security at economic resilience ng rehiyon na bilang tugon sa nararanasang krisis dulot ng giyera sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Sa isinagawang ASEAN Foreign Ministers Meeting on the Situation in the Middle East noong nakaraang linggo, naglabas ng opisyal na pahayag ang Pilipinas na siyang chair ng ASEAN 2026. Sa naturang pahayag, sinabi nitong mahalagang magkaisa ang ASEAN at magtulungan upang maprotektahan ang rehiyon sa tinawag nitong external economic shocks at matugunan ang potensyal na impact nito lalo na sa regional macroeconomic, financial stability kasama na ang finance sectors, supply chains at cost of living na may matinding epekto sa mga ordinaryong mamamayan ng ASEAN. Sa kaparehong meeting rin na pag-usapan ng paggamit ng mga ASEAN mechanisms at frameworks upang isulong ang konsultasyon, information sharing at kooperasyon sa pagitan ng mga ASEAN member states tulad ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA, ASEAN Power Grid o APG Enhanced Memorandum of Understanding at ang Trans-ASEAN Gas Pipeline o TAGP at kooperasyon katuwang ang sectoral bodies at industry stakeholders. Kasabay nito nagpahiwatig ng malubhang pagkakabahala ang ASEAN Foreign Ministers sa tila lumalalang sitwasyon sa Middle East tulad ng pagdamay sa Lebanese Republic at mga retaliatory attacks naman ng Iran laban sa ilang mga bansa sa rehiyon kasama na ang Bahrain, Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria at United Arab Emirates. Ayon sa pahayag, immediate cessation of hostilities at utmost self-restraint ang taimtim na panawagan ng ASEAN Foreign Ministers upang hindi na lalong lumala ang tensyon at resolbahin ang issue sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo para sa kapayapaan at stability sa Middle East at sa rehiyon. Ako si RH4 Karen O. Young nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Karen O. Young. Mayor Isko Moreno, abay nagalok daw po ng kalahating milyong pisong reward, 48 oras na ultimatum sa suspect sa pagpatay sa retiradong pulis sa Maynila. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Kay Rayan, nag-alok ng kalahating milyong pisong pabuya si Manila Mayor Isko Moreno Mendoza sa isa sa mga suspect sa pagpastang
sa retiradong polis na si George Capistrano at binigyan ito ng 48 oras upang pusong sumuko sa mga otoridad. Sa Facebook Live, ng programa ng Talk to the People, itong ngayong araw, sinabi ng alkalde na nagsasagawa ng follow-up operation ng Manila Police District upang matuntong ang mga sangkot sa pamaril. Direktang nanawagan na ang alkalde sa driver ng motorsiklo na nakita sa kuha ng insidente na sumuko kapalit ng 500,000 pisong pabuya at pagkakataong mapasama sa Witness Protection Program. Ayon sa alkalde, si Capistrano, dating Police Maynila at matalik niyang kaibigan, ay pinastang ng riding tandem robbery hold-up group na pinaniniwalaang kumikilos sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Nagpaabot din ng pakikiramay si Moreno sa pamilya ng biktima at tiniyak na tutugisin ng pamalalusod at pulisya ang mga salarin upang mapanagot sa krimen. Nanawagin din siya sa pamilya ng suspect na kabilang ang asawa, magulang at mga kamag-anak na hikayatin itong sumuko at tumulong sa pagtukoy sa gunman. Binigyan din ng alkalde na kung hindi susuko ang mga suspect sa loob ng itinagdang 48 oras, ipagpapatuloy ng mga otoridad ang operasyon upang matungtong at maaresto ang mga ito at maibigay ang hustisya para kay George Capistrano. Ito si Boy Gonzales para sa Disarito na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Department of Agriculture tiniyak na sapat ang supply ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa kabila ng ulat na mahabang pila sa ilang lugar sa bilihan ng murang bigas sa bansa. Ibalita mo yan na RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Aba, Kuya Rodel, tiniyak ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Laurel Dito. Nasa pagpapano supply ng flagship program na 20 bigas meron na. Kasunod ito ng mga ulat na mahabang pila umano sa ibang lugar sa bansa. Ay sa kalihim, mayroon pang sapat na rice buffer at magandang ani ang inaabangan. Binigyan din niya na patuloy ang pagpili ng National Food Authority ng NFA ang palay upang mapunuan ang mga inventaryong ikinibenta sa mga kadiwa centers at iba pang distribution sites. Dagdag pa ni Laurel Jr. na naunawaan naman niya ang pangamba ng publiko sa pagpapatuloy ng gulo sa gitna ng silangan, lalo na yung mga mahihinang sektor. Pero niya, ang pagkilos niya na ito na isipakot ay lalo lamang manong nagpapula sa sitwasyon. Kaugnay nito ay nagbabala naman ang DA at Food Terminal Corporation na huwag abusuhin ang subsidized rice program ng gobyerno at ang hindi pang karaniwa umanong dami ng tao sa distribution site na nagdudulot ng maling inflation na may kakulangan sa supply. At tapos na makatanggap ang DA ng impormasyon na may ilang grupo umanong sinusubukang dumagsa sa mga distribution point. Ay naman kay FTI President Joseph Lu, ang pagdagsa ng tao lalo na sa tanggapan ng DA ay nagpapahaba sa pila at nagpalala rin sa pangambanan ng mga mamimili kahit na may sapat supply. Dahil naman, pinilala nilo na nalilimitahan pa rin ng logistic ang kapasidad ng imbakan sa dami ng consumer na maaring makabili. Pagtiyak naman ng ahensya, dapat ay patuloy ang distribusyon ng bigas araw-araw at pagkaroon ng access ang mga retradong beneficiary sa subsidized rights sa pamamagitan pa rin ng registry system ng programa. Aris 1 3, Edwin Duque nagulat sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. TESDA, ilulunsad daw po ang Juana Creatives Program sa March 19 sa Taguig. Ano ang makikita natin dyan, RH27, Noche Kakas? Noche! Lakay Ray at Romel, ilulunsad ng Technical Education, Skills and Development Authority o TESDA ang programang Juana Creatives sa TESDA Complex sa lungsod ng Taguig. Isang multidisciplinary co-working at learning hub na idinisenyo upang palawakin ang mga oportunidad makalikha sa lumalagong ekonomiya ng bansa.
Ang inisyatibo mano ay mag-aalok ng mga programa sa pagsasanay sa iba't ibang creative fields na hatid sa pamamagitan ng mga flexible na schedule ng pag-aaral kabilang ang mga klase sa gabi at katapusan ng linggo upang mapaunlakan ang mga nagtatrabahong professional, freelancer at hobbyists. Dahil dito Lakay Ray at Romel, nag-iimbita ng mga miyembro ng media ang TESDA upang masaksihan ang paglulunsad ng mga mahalagang inisyatibo na gaganapin naman sa One Creative sa Building 8 sa dating tanggapan ng Monteparlas Tapat sa darating na Huwebes alas 2 ng hapon, Marso 19 ngayong taon. Samantala, Lakay Ray at Romel, kontrolado na itong sunog na sumiklab dito sa residential area sa Barangay Manggahan sa lungsod ng Pasig. Naitala sa unang alarma ang sunog sa Manila compound ng Magsaysay Street. Sa ngayon, patuloy na inimbestigahan ng Pasig City Bureau of Fire Protection ang bilang ng bahay na nasunog, baging halaga at kung ilang pamilya ang nawala ng tirahan. Arit sa 27, na ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat by Noche Kakas. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya, oras alas 2:45. Ang oras na yan ay hatid sa inyo.